Wellman TV. Alexander. Kabanata 851. Kailangan nating gumawa ng desisyon. Kung sinubukan ni Alexander na gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Ferren para sirain ang pamilya Miller, walang alinlangang mamagitan ang pamilya Hernandez, at halos tiyak na pipiliin ang pamilyang Ferren na umatras. Walang kabuluhan si Alexander kung wala ang tulong ng pamilya Ferren. Ang pagtatangka ni Alexander na sirain ang pamilyang Miller ay magiging isang panaginip hanggat ang pamilyang Miller ay makiisa sa iba pang 5 pamilya at gumawa ng kumpletong paghahanda. Dahil dito, bumalik sa normal ang mga ekspresyon ni Griffin at Rhett. Nilingon ni Rhett si Alejandro at sinabing, "Lolo, tatawagan ko si Auntie." "Sige na." Tumango si Alejandro at sinabing, "Sabihin mo sa tita mo na tingnan ng pinsan mo ang background ni Alexander. Tingnan mo kung may kaugnayan ba siya sa pamilya Ferren o kilala niya si Remington Ferren. Kung ang dating, kaya kong lunukan ang pride ko alang-alang sa pamilya Ferren. Pero kung may utang lang sa kanya si Remington, isa-isa kong i-settle ang score sa kanya. Oo, kailangan nating ayusin ang score." Ungol ni Griffin na nakakuyom ang mga panga. Sumang-ayon si Rhett kay Alejandro at lumayo sa telepono, may malisyosong ngiti sa labi. Bumalik si Rhett pagkaraan ng ilang minuto na may tuwang-tuwa sa mukha, sinabi kina Alejandro at Griffin, "Si Lolo, Tio, at Auntie ay nagpakumpirma sa aking pinsan na hindi alam ng pamilya Ferren kung sino si Alexander, lalo pat may kaugnayan sa kanya." Talaga. Nagningning ang mga mata ni na Alejandro at Griffin. Napakahalaga nito para hindi nila pansinin. Nagpatuloy si Rhett, "Nabalitaan ni na Lolo at Auntie na binubuli ang aming pamilya Miller at agad niyang inutusan ang aking pinsan na pumunta sa Ruritania upang harapin si Alexander. Lehitimong miyembro ng pamilya Hernandez ang pinsan ko, at gusto kong makita kung paano niya planong linisin ang kalat kung masaktan siya ni Alexander. Good to know na mapagkakatiwalaan ang tita mo." Mabilis namang sumang-ayon si Alejandro sabay tango. Si Griffin at ang mga pinuno ng iba pang 4 na pamilya ay parehong tuwang-tuwa. Ang pagkakaroon ng pamilya Hernandez ng Clay City sa kanilang panig ay ang pinakamagandang bagay na maaaring nangyari sa kanila. 2 beses nilang babayaran si Alexander para sa kahihiyan na dinanas nila noong nakaraang araw. Nang sumunod na araw sa alas 12, ang tahanan ng Miller ay binisita ng 2 natatanging binata. Isa na rito ang pinsan ni Rhett at miyembro ng pamilya Hernandez. Matangkad siya at maputi ang balat. Si Landon, isang miyembro ng pamilyang Pearson, ang isa pa. "Matiyag ang naghihintay sa iyo ang lolo mo. Pumasok ka dito at mag-usap tayo." Si Alejandro, na kanina pa naiinip na naghihintay kasama ang iba, ay lumabas para batiin sila. "Sino ba talaga itong Ginoo?" tanong ni Alejandro, napatitig kay Landon. Ang sino mang maaaring maglakbay kasama ang isang miyembro ng pamilyang Hernandez ay dapat na may pambihirang katayuan sa lipunan. "Lolo, ito ay si Landon mula sa Clay City, na pumunta sa Ruritania upang makita ang isang matandang kaibigan at nagkataong nasagasaan ako sa paliparan. Nang malaman niyang pupunta ako sa Ruritania, nagpasya siyang samahan ako para makita ang aming pamilya." "Welcome, Mr. Landon." Natuwa sina Alejandro at Griffin nang malaman na ang bisita ay ang panganay na anak ng pamilya Pearson. Bagamat hindi kasing lakas ng pamilya Hernandez, ang pamilya Pearson ay isa pa rin sa nangungunang 3, na sumusunod lamang sa mga pamilyang Ferren at Hernandez. Ang pagpayag ni Landon na maglakbay kasama ang isang miyembro ng pamilya Hernandez upang makita ang mga Miller ay nagmungkahi na sila ay may malapit na personal na bono. Kung ang 2 pinakamalaking pamilya sa Clay City ay magsasama-sama laban kay Alexander, gaano man siya kalakas, wala siyang kapangyarihang lumaban hanggat siya ay nasa Earth. Kabanata 852. Easton Hernandez. Si Griffin, Rhett, at ang iba pa ay masigasig na bumulalas. "Easton, Mr. Landon, inayos na ng mga katulong sa bahay ang mga silid. Pagod ka siguro sa paglalakbay. Magpahinga ka muna sa iyong silid, pagkatapos ay mag-o-order ako ng mga pagkain at sasamahan ka ng matanda sa ilang inumin mamaya. Let's leave the drinking to grandfather for the evening," sabi ni Easton, winawagayway ang kamay. "May pagkain kami ni Landon sa airport bago pumunta dito.
Ihatid mo na lang kami sa dude na iyon. I'm curious, ano ang background ng dude na iyon na nang ahas na saktan ang lolo ko? Hindi ba niya ako sineseryoso, Easton? Minamaliit ba niya ang kapangyarihan ng pamilya Hernandez? Ang kasabika ni Easton na harapin si Alexander ay nagulat sa kanila, at ang mga mukha ng Miller ay lumiwanag sa tuwa. Siyempre, ito ang inaasahan nila. Okay, Easton, nasa Persis ngayon ang lalaking iyon. Mag-aayos ako ng driver na maghahatid sa atin kaagad doon. Paulit-ulit na tumango si Alejandro. Sina Griffin at Rhett naman ay may mapang-asar na panunuya sa kanilang mga mukha. Hindi na napigilan ni Alexander ngayong napag-alaman na wala siyang kinalaman sa pamilya Ferenc sa North, kung saan nagsanib puwersa ang mga pamilyang Hernandez at Pearson. Ang kalunos-lunos na wakas ni Alexander ay tila nasaksihan ng pamilya Miller sa puntong ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga driver ng maraming sasakyan. Sina Alejandro, Easton, Landon, at ang iba pang pamilyang Miller ay pumunta sa Pierces. Walang ideya si Alexander tungkol dito. Siyempre, kahit nalaman niyang inimbitahan ng mga Miller ang mga pamilyang Hernandez at Pearson na makipag-usap sa kanya, wala siyang pakialam. Not to mention a little Hernandez family, even the illustrious Perez clan of Eastern Alvonia, hindi ba lahat sila ay nasunog sa lupa bilang resulta ng kanya? Mahinahong sinabi ni Alexander kay Valerie, Valerie, ang utak mo ay dumanas ng matinding suntok, na nagdulot ng paglihis ng memorya. Nabalitaan ko na may gamot na makakatulong sa pag-recover mo. Gusto kong bilhan ka ng pares para subukan. Manatili ka na lang sa bahay sa susunod na 2 araw at hintayin mo akong bumalik. Napakapit si Valerie sa mga kasuotan ni Alexander na parang 1.25 taong gulang na si Micah nang marinig niya ang mga komento ni Alexander, umiling-iling ng mariin at sumisigaw, hindi, hindi. Kahit saan ka pumunta, pupunta ako. Kung hindi, iiwan mo na naman ako. Nababalot ng ambon ang malaki at maitim na mga mata ni Valerie nang magsalita ito. Ang kanyang malungkot na ekspresyon ay kapareho ng kay Micah nang siya ay nasaktan. Na-overwhelm talaga si Alexander. Kung si Micah, pwede niya itong yakapin at halikan, pero kakaiba ang kinikilos ni Valerie. At, sa pagmamasid sa senaryo, ang mga miyembro ng pamilyang Pierce na naruroon ay hindi na nang ahas na gumawa ng mga masasamang salita. Pagkatapos ng lahat, inalis ni Alexander ang vice-presidente ng North Commerce sa isang tawag sa telepono. Ang gayong kakilakilabot na paraan ay hindi maaaring matrigger ng pamilya Pierce. Matanda, isang malaking grupo ng mga miyembro ng pamilya Miller ang papunta dito. Maya-maya lang, may pumasok na katulong para magsumbong. Mga tao mula sa pamilyang Miller. Ang mga miyembro ng pamilya Pierce na naruroon ay lahat ay nagulat. Parehong inihagis ni Alexander sina Alejandro at Griffin sa lupa ng walang awa. Bakit gusto pa rin ng mga Miller na makita ang kanilang Pierce? Alam kaya ng pamilya Miller ang pambihirang pagkakakilanlan ni Alexander at dumating na may dalang mga regalo para humingi ng tawad kay Alexander. Dahil kakasabi lang ni Alexander kahapon na kung hindi ibigay ng pamilya Miller ang lahat ng kanilang ari-arian, ipapatapon niya sila sa Ruritania sa loob ng 15 araw. Natatakot ba ang pamilya Miller? Kabanata 853 Landon, nandito ka rin ba? Pumasok na si Alejandro at ang kanyang mga tauhan sa silid habang nag-uusap ang pamilya Pierce. Bilang karagdagan sa mga Miller, mayroong isang malaking pulutong sa magkabilang panig ng Alejandro. Nang mapansin ng kapatid ni Valerie ang lalaking nakatayo sa kanang bahagi ni Alejandro, naningkit ang mga mata nito at sabik na sinabi, Mr. Easton. Nang marinig ang pangalang Hernandez, nagulat ang pamilya Pierce, na naalala ang kasal ng pamilya Miller sa pamilya Hernandez ng Clay City. Ang apo ni Alejandro, isang direktang inapo ng linyang Hernandez, ay itong Hernandez. Sa kabila ng katotohanan na si Hernandez ay pangatlo lamang sa linya na nagmana ng pamilya, naaninag niya ang posisyon ng pamilya Hernandez. Siya ay hindi inaasahang pumunta sa Ruritania para sa pamilya Miller. Nang makita ko ito, alam kong wala si Alejandro at ang grupo niya para humingi ng tawad kay Alexander, bagkus para harapin siya.
Ang saloobin ng pamilya Pierce kay Alexander ay lubhang nagbago bilang resulta ng buong 180 degree na pagliko. Ginalit na nila si Alexander sa simula pa lang, at pagkatapos na makita ang kanyang kapangyarihan, hinangad nilang purihin siya para pasayahin siya. Ngunit talagang hindi sila pinansin ni Alexander, na ikinairita nila. Hindi sila nang ahas na ilabas ang kanilang galit, gayunpaman, dahil sa puot ni Alexander. Nang makita nila ang kinatawan ng pamilya Hernandez, ngumiti silang lahat ng may schadenfreude. Ang yabang mo noon, hindi ba? Hindi namin akalain na matapang ka para maging mayabang sa harap ni Hernandez. Samantala, sina Alejandro, Griffin, at iba pa ay nakasimangot kay Alexander. Galit na galit si Rhett nang makita niya si Valerie na buong pagmamahal na nakahawak sa mga damit ni Alexander na gusto niyang punitin si Alexander on the spot. Si Valerie ang babaeng kinaiinteresan niya, ngunit hindi lang niya ito pinansin kundi nakipag-ugnayan din sa matalik na pag-uugali kasama si Alexander sa harap niya. Sa kanyang mukha, nakaramdam siya ng nakakapasong paghihirap. Alexander, sinabi mo sa tiyuhin ko kahapon na kapag hindi na ipamahagi ng pamilya ko ang yaman natin sa loob ng 15 araw, ipapatalsik mo sa Ruritania ang pamilya Miller, hirit ni Rhett. Nakikita mo ba itong distinguished young man? He is my cousin, Easton Hernandez. The status of the Hernandez family in Clay City, in our nadir, I don't think I need to say more, right? At saka, ito si Landon, ang young master ng pamilya Pearson sa Clay City. 2 sa 3 pangunahing pamilya ni Nerth ay nakatayo sa harap mo. Maglakas loob ka bang ulitin ang iyong pananakot sa tito ko kahapon sa harap nila? Landon, nandito ka rin ba? Nabaling ang atensyon ni Alexander kay Landon. Si Landon naman ay nahirapang huminga at halos tumigil sa paggana ang utak niya nang makita niya si Alexander. Ngayong nakatingin na sa kanya si Alexander, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang anit at automatikong kumikibot ang kanyang mga binti. Matingkad na naalala ni Alexander ang pangyayari sa Sildavia nang pamunuan niya ang isang hukbo ng 100,000 dragon sa lungsod at winasak ng mabibigat na mech ang Perez clan. Nagpapasalamat na lang siya na hindi pa siya kumikilos. Kung hindi, maaaring 6 na talampakan na siya sa ilalim ngayon. Wala siyang ideya na ang lalaking ikinagalit ng mga Miller ay si Alexander, ang malaking shot na ito. Kahit sa suporta ng pamilya Hernandez, hindi niya akalain na makakalaban nila si Alexander. Hindi siya maglalakas loob na samahan si Hernandez sa gulo na ito kung naunawaan niya ang mangyayari, kahit na ang ibig sabihin ay bugbugin hanggang mamatay. Lalo na tuluyan nang hindi pinansin ni Alexander si Rhett at diretsyong sinigaw ang pangalan nito na lalong nagpang-inig sa kanya na para bang malapit na ang katapusan ng mundo. Sa oras na iyon, ni ang Miller o Hernandez ay walang nakitang kakaiba sa kanya. Ano? Kilala mo si Mr. Landon? Mayabang na pagpapatuloy ni Rhett. Kabanata 854 na Please, Mr. Tomas. Siya ay isang mabuting kaibigan ng aking pinsan, Easton, at siya ay dumating upang suportahan ka na alam na ang aking pinsan ay darating upang makitungo sa iyo. 2 pangunahing pamilya sa Nerth ang nagsasama-sama para gumawa ng hakbang. Sa tingin ko ay hindi mo ito kakayanin. Nang marinig ni Alexander ang mga pahayag ni Rhett, tumingin siya kay Landon at sarkastikong tanong, Landon, ganoon ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kalabanin ako? Ano? Lahat, mula sa Millers hanggang sa Pierces, ay nabigla. Kinatawan ni Landon ang autoridad ng pamilya Pearson sa Clay City. Kahit na si Alexander ay may ilang mga kakayahan at kilala ang ilang mahahalagang tao, hindi siya mangangahas na pukawin ang pamilya Pearson sa ganitong paraan, hindi ba? Hindi upang idagdag ang kanyang apelyido ay Tomas. Kahit Ferren ang apelyido niya, may utang na loob siya kay Landon. Dumating din si Landon kasama si Easton. Kung titingnan ng buong Nerth, kahit ang first-rank na pamilyang Ferren ay hindi maglalakas loob na kalabanin ang mga pamilyang Hernandez at Pearson sa parehong oras, hindi ba? Stupid, ignorante. Alexander, sino ka ba sa tingin mo? Bakit hindi ka maglakas loob ni Mr. Landon na kalabanan ka? Mataray na sabi ni Rhett. Let me tell you the truth, tinanong na ni Pinsan Easton ang pamilya Ferren.
Hindi nga nila alam kung sino ka. Huwag kang magpanggap na makapangyarihan dito. Inisin mo si Mr. Landon, at mamamatay ka. Bago pa ipagpatuloy ni Rhett ang kanyang pangungusap, sinabi ni Landon, "Rhett, shut up." Nagbaka sakali siyang ipahayag ang kanyang pagnanais na patayin si Alexander. May balak ba si Rhett na patayin siya at gamitin bilang scapegoat? Ang tatlong pangunahing pamilya ng Mirth ay nagpakita sa mga ordinaryong tao bilang malalaking nilalang. Ngunit sila ay higit pa sa mga langgam sa paningin ni Alexander. Ang utos ni Alexander ay nilipol maging ang makapangyarihang Perez clan sa isang segundo. Ang gayong kakilakilabot na pag-iral, hindi ba't ang pagnanasa sa kamatayan? Hindi, kung magagalit siya kay Alexander, hindi lang siya mamamatay, kundi ang buong pamilya ng Pearson ay mapapawi. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Caspian si Alexander bago siya. Kung talagang nagtatanim ng sama ng loob si Alexander, malamang nawala na sa Mirth ang pamilya Pearson. Basang-basa sa pawis ang likod ni Landon habang iniisip ang kahihinatnan. Agad niyang pinuntahan si Alexander pagkatapos pag-alitan si Rhett, Yumuko, at sinabing, si Landon ng Clay City Pearson family, greets Mr. Tomas. Pakiusap, unawain mo, Mr. Tomas, na sa una ay gusto ko lang sumali sa kasiyahan, ngunit wala akong ideya na nasaktan ka ng pamilya Miller. Kung alam ko ng maaga, kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako pupunta dito para tanungin ka. Boom! Agad na umikot ang isipan ng lahat nang sabihin ang mga salitang ito. Ano? Maging ito ay ang Millers o ang Pierces, ang kanilang mga ekspresyon ay lahat ng tuliro. Ano ang kanilang natuklasan? Sa harap ni Alexander, talagang idineklara ng young master ng maharlikang pamilyang Pearson ang kanyang sarili bilang isang maliit na tao. At ang kanyang mga salita ay may bahid ng kaba. Anong uri ng personalidad mayroon si Alexander na labis na nag-aalala sa mga Pearsons? Si Rhett, na punong-puno ng ambisyon, ay biglang nanigas sa buong katawan, ang kanyang bibig ay nakabuka, at ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Mr. Landon, naniniwala ako sa iyo. Ang isang tao mula sa pamilya Miller ay kailangang magtanong. Naguguluhan sa kanila ang mga kilos ni Landon. Ipagpalagay sana nila na si Landon ay isang martial arts fraud na inupahan ni Alexander para magpakitang gilas sa harap nila kung hindi nila nakitang magkasama sina Landon at Easton. Lahat sila ay napuno ng pangamba sa puntong ito. May nakakatakot kaya na pagkakakilanlan si Alexander. Kabanata 855 Patuloy na mangarap. Maging ang ekspresyon ni Easton kay Alexander ay nagbago. Maraming gustong sabihin si Landon, ngunit wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, nang sirain ni G. Tomas ang Perez clan, iniutos niya na ang lahat ng nauugnay na balita ay itago sa Sildavia ng walang hanggan. Ang katotohanan na ang mga pamilyang Pierce at Miller ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Mr. Tomas ay nagpakita na hindi niya nais na ibunyag ito sa kanila. Hindi maglalakas loob si Landon na magsalita sa ganitong paraan kahit nabigyan siya ng 100 beses ng katapangan. Kaya't binigyan ni Landon si Easton ng isang mabilis na sulyap bago sinabi sa mga Miller, "Ang masasabi ko lang sa inyo ay si Mr. Tomas ay hindi isang taong kaya ninyong saktan. Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka at humingi ka agad ng tawad kay Mr. Tomas. Kung hindi, kahit si Easton ay hindi ka makakaligtas." Lahat, mula sa mga Pierces hanggang sa mga Miller, ay nabigla nang marinig nila ang kanyang mga pahayag. Itinuon nilang lahat ang atensyon kay Easton. Mabilis na nagpahayag ng galit ang ekspresyon ni Easton. Tama ba iyon, Landon? Aside from the top-ranked Ferren family, meron pa bang ibang tao sa ating Mirth na kayang sugpuin ako, Easton? Maaaring ito ay isang batang master mula sa isang matatag na pamilya sa ibang lugar. Kung ganoon nga, kaya kung bitawan ito para sa kapakanan mo. Pagkatapos ay bumaling si Easton kay Alexander at sinabing, "Alexander, kung handa kang humingi ng tawad sa aking lolo, hahayaan kong lumipas ang mga nakaraan. Ang maliit na kahilingan na ito ay dapat na madali para sa iyo na tuparin, hindi ba?" Mukhang gustong tulungan ni Easton si Alexander. Sa kasamaang palad, hindi pinahahalagahan ni Alexander ang kanyang kabaitan. Ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang hinahayaan niya ito?
Naging mapagpakumbaba pa siya. Kinailangan ba ito ni Alexander? Hey, gusto mo humingi ako ng tawad kay Alejandro? Mangarap ka. Bukod dito, malinaw kong sinabi na kung hindi ibibigay ng pamilyang Miller ang lahat ng kanilang ari-arian, ako mismo ang gagawa at gagawin silang mawala sa Ruritania. At sabi mo hahayaan mo na, so sino sa tingin mo para umasta ng ganyan sa harap ko? Sa totoo lang, ikaw at ang iyong buong pamilya Hernandez, sa aking palagay, ay hindi hihigit sa mga langgam sa lupa. Mayabang. Si Easton, na naglalayong makipag-ayos at matuto ng higit pa tungkol sa background ni Alexander, ay sumabog sa galit sa mga pahayag ni Alexander. Kahit na si Alexander ay isang young master mula sa isang malaking pamilya sa ibang probinsya, wala siyang karapatang murahin ang pamilya Hernandez hanggat siya ay nasa North. Bulalas ng lahat sa pamilyang Miller at Pierce na naruroon. Humikab si Alexander sa malakas na tono. Ang pamilyang Hernandez ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya ni North, na sumusunod lamang sa mga Ferren. Talagang sinabi ni Alexander na ang pamilya Hernandez ay hindi mas malaki kaysa sa mga langgam sa lupa sa kanyang opinyon. Hindi ba niya nalilimutan ang kamatayan, o mayroon siyang maaasahan? Tanging si Landon lang ang nakaintindi na ang mga salita ni Alexander ay hindi pinalaki ni Katie Ting. Talagang pinagpapawisan siya para kay Easton sa puntong ito. Ang nag-iisang utos ni Alexander ay nagpawi sa Perez clan, gaano man ito kalakas. Ano ang maaasahan ng pamilyang Hernandez sa harap ng Perez clan, na mayroong Legion of Dawn? Kung hindi nakinig sa payo si Easton at patuloy na nagalit kay Alexander, maaaring masira ang pamilya Hernandez. Pinaalalahanan niya siya noon, ngunit ngayong lumundag na si Easton at pinagalitan si Alexander sa pagiging mayabang, hindi na siya nang ahas na makialam pa. Nagpa siya si Easton na mabuhay o mamatay. Kabanata 856 na sino siya sa palagay niya. Alexander, you're quite audacious. How dare you meddle the Hernandez family? Sa tingin mo nagsasalita lang ako. Maghintay at tingnan. Kukunin ko ang aking mga tao, at babayaran mo ang halaga para sa pagkakasala sa pamilya Hernandez. Habang nagsasalita siya, naghahanda na si Easton para umalis. Ngunit bago pa siya makagalaw ay isang malakas na boses ang hamarang sa kanya. Tahan na. Di ba sabi ko pwede ka nang umalis? Napabuntong hininga si Easton, makapal ang boses. Sinusubukan mo bang limitahan ang ating personal na kalayaan? Nakaramdam ng lamig ang pamilya Pierce sa kanilang mga ugat. Kung mag-away sina Alexander at Easton sa kanilang parlor, walang alinlangang mad-awit ang mga Pierces. Sa North, ang pagkakasala sa pamilya Hernandez ay mag-iiwan sa pamilya Pierce na walang matitirahan. Binigyan ni Alexander ng isang sidilang sulyap si Easton at sumagot, "Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo. Ngunit may kailangan kang ibalik sa pamilya Hernandez. Narinig ko na ang pamilya mo ay may ancestral elixir na tinatawag na Miracle Pill, at gusto kong bumili ng 2. Mangyaring magkaroon ng ihanda sila ng iyong pamilya bukas ng tanghali. Miracle Pill. Ipinikit ni Easton ang kanyang mga talukap. Ang nakakagulat na gamot ay naipasa sa pamilya Hernandez sa loob ng maraming siglo. Bagamat may recipe ang pamilya Hernandez, kakaunti ang mga sangkap. Maging ang mga miyembro ng pamilya Hernandez ay inakala na ito ay isang kayamanan, lalo pa ang mga pumunta sa pintuan ng pamilya Hernandez na nagsusumamo dito ng pera at mga alahas. Dahil dito, ang miracle drug ang naging winning formula ng pamilya Hernandez sa daan-daang taon. Casual na sinabi ni Alexander na balak niyang kumuha ng 2 miracle pill mula sa kanilang pamilya at hiniling na ihanda sila bukas ng tanghali. Medyo daring ang tono niya. Haha, Alexander, bagay ka talaga. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko ang iyong mga salita sa ulo ng ating pamilya. Originally, sinaktan lang ni Alexander ang sarili niya. Kinailangan niyang humila ng mga string at magpadala ng mga tao para patahimikin si Alexander. Si Alexander ay nagsalita ng wala sa oras, na pinukaw maging ang pinuno ng pamilya Hernandez. Kinailangan na lang niyang ikibat ang kanyang mga labi para galitin ang buong angkan ng Hernandez. Ang mga araw ni Alexander ay binilang matapos matuklasan ng pamilya Hernandez ang kanyang kayabangan.
Lumakad palabas ng parlor si Easton, iniwan ang mga pangungusap na ito. Nagmamadaling sumunod ang mga miyembro ng pamilya Miller. Tanging si Landon lang ang nagsabi kay Alexander ng may paggalang, Mr. Tomas, kung wala kang karagdagang tagubilin, aalis na ako. Sumenyas si Alexander gamit ang kanyang kamay na umalis na siya. Nanginginig na umalis si Landon pagkatapos noon. Ang mga tao ng pamilya Pierce ay hindi inayos ang kanilang mga iniisip hanggang sa umalis silang lahat. Anong uri ng pambihirang background mayroon si Alexander na naglakas loob siyang hilingin na bilhin ang pambihirang kayamanan ng pamilya Hernandez, ang Miracle Pill. Baka maniwala sila na sumusobra na si Alexander kung wala si Landon. Ngunit si Alexander, ang tunay na young master ng pamilya Pearson, na tinatawag siyang Mr. Tomas, at tinawag pa ang kanyang sarili na isang maliit na tao, napakababa ng kanyang poster na halos nakabaon siya sa alikabok. Ang pagkakakilanlan ni Alexander ay malinaw na hindi kasing simple nang mayroon sila dating pinaniniwalaan. Matapos iwan ang ari-arian ng pamilya Pierce kasama si Easton, hindi napigilan ng mga miyembro ng pamilya Miller na mag-usap. Masyadong mayabang ang Alexander na iyon. Hindi man lang niya kinukonsidera ang pamilyang Hernandez. Ang pamilyang Hernandez ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa ating universo. Tanging ang pamilyang Ferren ang makakalaban nila. Bukod kay Remington, walang nakakaalam sa pamilya Ferren kung sino siya, at sino sa tingin niya para hamanin ang pamilya Hernandez. Masyado niyang pinahahalagahan ang sarili niya. Kabanata 857 Landon ang duwag. Isang grupo ng mga individual ang nagsuot ng mga solemn na ekspresyon, na parang gusto nilang masira si Alexander at ikalat ang kanyang abo sa hangin. Dumating sila sa pamilya Pierce na may buong pagtitiwala, salamat sa presensya ni Easton at Landon. Inaasahan nilang makikita si Alexander na humihingi ng habag, ngunit sa halip ay nabugbog na naman sila. Siyempre, hindi nag-improve ang ekspresyon ni Easton. Siya ay direktang inapo ng pamilya Hernandez, ang pangalawang pinakamalaking pamilya ni Nerth. Ipinanganak na may gintong kutsara sa kanyang bibig, napapaligiran siya ng mga naninibugho na tingin at papuri sa mga tinig saan man siya magpunta. Hindi man lang siya nilingan ni Alexander at diretsyong inuutusan siya, nakakainis talaga. Ang Miracle Pill na iyon ay tumatagal ng maraming taon upang linangin, at kahit sa loob ng aking pamilya Hernandez, maraming tao ang hindi kwalipikadong tangkilikin ito. Casual lang na humiling si Alexander na bumili ng dalawa, at sobrang yabang niya, na para bang sigurado siyang makukuha niya. Kung uulitin ko ang kanyang mga salita sa aking lolo ng eksakto tulad nila, ang aking lolo ay magagalit. Kung ganoon, hindi ko akalain na kaya ni Alexander ang galit niya. Sinabi ito ni Easton na nagngangalit ang mga ngipin. Biglang bumulong si Rhett, na nakatayo sa malapit, Landon na si Landon. Napalingon kaagad si Easton at ang mga Miller nang makita nilang lumabas si Landon sa bahay ni Pierce. Puntahan mo siya at tanungin mo siya kung ano ang nangyayari. Ipinahayag ni Easton ang kanyang sama ng loob. Inanyayahan niya si Landon na ipakita ang kanyang pangingibabaw, ngunit hindi niya inaasahan na magiging magalang si Landon kay Alexander, na lubhang nagpahiya sa kanya. Hindi maaaring maging magalang si Easton kay Landon habang iniisip ito. Landon, ano ang iniisip mo sa parlor ng pamilya Pierce? Kailangan ba talagang mambola sa isang hindi kilalang dude? Diretsyong tanong ni Easton. Isang hindi kilalang dude. Ngumiti ng mapait si Landon. Kahit na 100 beses ang katapangan ni Easton, malamang na hindi siya maglalakas loob na sabihin ang mga ganoong salita pagkatapos masaksihan ni Alexander ang paglipol sa Perez clan. Nairita si Landon nang makita niya ang malupit na ekspresyon ni Easton, na para bang naghahanda siyang turuan siya ng leksyon. Easton, considering our past friendship, I'll repeat it once again, Mr. Tomas is definitely not someone you can contend with, even if you put all the energy of your entire Hernandez family into it, he added in a deep voice. Ipinapayo ko sa iyo na umatras sa oras. Kung hindi, hindi lamang maglalaho ang pamilya Miller, kundi pati na rin ang iyong pamilya Hernandez. Lumayo si Landon bago pa matapos ni Easton ang kanyang pangungusap. Ang daming salita, mas maraming mali. Nagawa na niya ang kanyang bit.
Hindi masisisi si Easton kung tumanggi pa rin siyang makita ang katotohanan. Lalong nagalit si Easton matapos makita ang kakaibang ugali ni Landon. Landon, ang duwag na ito, kahit na si Alexander ay may mga kahangahangang kakayahan, ito ay kahanga-hanga lamang sa iyong pamilya Pearson. Hindi pa malinaw kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa harap ng ating pamilya Hernandez. Galit na sigaw nito ni Easton. Easton, let's go. Babalik ako sa Clay City kasama mo para makita ang lolo mo. Sinabi ito ni Alejandro na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, ang pamilyang Hernandez, Clay City, at ang Council Chamber. Si Easton Longhai, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Hernandez, ay nakaupo sa upuan sa dulong silangan. Isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Hernandez ang nakatayo sa malapit. At si Alejandro at iba pa, bagamat panauhin ng pamilya Hernandez, ay maaari lamang umupo sa ilang upuan malapit sa likod. Kabanata 858 Nakakakilabot. Ano? Gusto niya ng miracle pill ng pamilya Hernandez natin. Ang mga mata ni Cooper Hernandez na halos nakapikit habang nakikinig sa ulat ni Easton, ay biglang bumukas, na nagpapakita ng kakilakilabot na liwanag. Oo, lolo. Sabi ng bata. Tumango si Easton. Sinabi sa akin ni Alexander na bumalik at sabihin sa iyo na maghanda ng 2 miracle pills ng maaga. Pupunta siya bukas para bilhin ang mga ito sa aming pamilya Hernandez. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang miracle pill ng ating Hernandez family ay may kakayahan na magpahaba ng buhay? Not to mention outsiders. Even you, lolo, are hesitant to consume it. Yung brat na yun, gustong bumili ng 2, hindi ka ba sineryoso? Ano ang pinagkaiba nito sa pagnanakaw? Pupunta siya sa bahay namin bukas. Naging malamig ang ekspresyon ni Cooper. Ang walang ingat na tanga. How dare he buying Hernandez family's miracle pill without consulting me? Dahil ba sa napakatagal na tahimik ng aming pamilya Hernandez kaya lahat ng mga halimaw at demonyo sa labas ay iniisip na kami ay walang ngipin na tigre. Gagawa ako ng halimbawa niya para bigyan ng babala ang mundo. Tahimik man ang pamilya Hernandez natin, isa lang itong natutulog na tigre na tiyak na magpipintura ng pula ng mga bundok sa dugo kapag nagising. Easton, siguraduhing handa ang lahat. Gusto kong bigyan ng mainit na pagtanggap si Alexander bukas. Oo, lolo. Sabi ng bata. Bakas sa mukha ni Easton ang walang pigil na saya. Natupad ang kanyang layunin. Tingnan natin kung paano hinahawakan ni Alexander ang galit ng pamilya Hernandez bukas. Kinaumagahan. Si Alexander at Diane ay nagtungo sa pamilya Hernandez sa Clay City ayon sa plano. Iniwan ni Alexander si Julia at ang kanyang anak sa hotel sa Ruritania dahil kukunin lang niya kay Valerie ang mahimalang gamot. Ang Clay City ay hindi malayo sa Ruritania. Sina Alexander at Diane ay sumakay sa direktang high-speed na tren dahil ito ang pinakamaginhawang opsyon. Dumating ang dalawa sa Clay City High-Speed Train Terminal makalipas ang 2 oras. Habang naghihintay ng taxi, narinig nilang nag-aaway ang lahat sa paligid nila. Narinig ko mula sa isang kaibigan na ang pamilya Hernandez ay nagkaroon ng isang malaking insidente kagabi, at pinakilos nila ang lahat ng kanilang mga koneksyon sa parehong underworld at sa opisyal na mundo. Narinig ko rin na daan-daang mga sasakyang militar ang isinugod sa paligid ng mansyon ng pamilya Hernandez ng magdamag, lahat ay natatakpan ng telang hindi tinatablan ng tubig ng militar berde, at hindi alam kung ano ang nakatago sa mga compartment ng sasakyan, na medyo nakakatakot. Diyos ko, baka may makikipag-away sa pamilya Hernandez. Paano nga kaya iyon? Bukod sa pamilya Ferren, sino pa ba sa ating North Province ang maglalakas loob na hamanin ang pamilya Hernandez? Gayunpaman, ang pamilya Ferren ay palaging may mabuting pakikitungo sa pamilya Hernandez. Nang ang pamilya Hernandez ay nag-anunsyo ng isang malaking kilusan, ang ilang mga tao ay pumunta upang magtanong sa pamilya Ferren, at lahat ng miyembro ng pamilya Ferren ay nagsabi na wala itong kinalaman sa kanila. Wala akong maisip na ibang tao na maaaring magpakaba sa pamilya Hernandez kung hindi ang pamilyang Ferren. Marahil ay isang practice run lang ito.
Matagal na silang natutulog at kailangan pang gumalaw para takutin ang mga maliliit na magnanakaw. Hindi maiwasang magtaka ng isang tao. Mabilis na pinuri ng lahat sa silid ang puntong ito. Ang pamilyang Ferren, ang pamilyang Hernandez, at ang pamilyang Pearson ay ang tatlong pinakamakapangyarihang pamilya sa lalawigan ng North, sa ganoong pagkakasunod-sunod. Tulad ng tatlong kaharian noong unang panahon, ang tatlong dakilang pamilya ay bumubuo ng isang medyo matatag na senaryo. Magkaroon man ng maliliit na alitan dito at doon, hinding-hindi nila mapipinsala ang ugat, lalo pa ang pagbubunot ng mga espada laban sa isa't isa. Higit pa rito, kung ang isang panlabas na puwersa ay sumalakay sa lalawigan ng North, sila ay magsasama-sama ng mga puwersa upang itaboy ang kabilang partido. Kabanata 859 ang Big Shot. Gayunpaman, hindi lumilitaw na anumang iba pang puwersa ang nakikibahagi sa oras na ito, dahil ang mga pamilyang Ferren at Pearson ay walang ginawang paggalaw hanggang ngayon. Ngumisi si Alexander at sinabing, mukhang nagdadagdag ng panggatong si Easton sa apoy simula nang bumalik siya. Dumating lang ako para bumili ng ilang miracle pill, at nagkagulo. Kung gusto nilang magkagulo, ay dun, huwag kang maglaro. Ang mga pahayag ni Alexander ay para kay Diane, ngunit dahil napakaraming tao sa labasan ng high-speed rail station, narinig sila ng marami. Sa tingin mo ay karapat-dapat kang gamitin ng pamilya Hernandez ang lahat ng kanilang underworld at legal na koneksyon. Isang medyo may edad na lalaki sa kanila ang gumawa ng sarkastikong kilos kay Alexander. Ang galing mo talagang magpakitang gilas. Sino ka sa tingin mo? Dapat tingnan mong mabuti ang sarili mo. Lumalakas ang boses ng lalaki, na mas nakakakuha ng atensyon. Biglang nanlamig ang mukha ni Diane. Tinaasan ng kilay ni Alexander ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, ano ang mali sa ginagawa ko? Nagulat ang medyo may edad na lalaki. Hindi niya inasahan na hindi lang hindi nagsisisi si Alexander, kundi lalo pa siyang guluhin. I wouldn't care if I heard it, he sneered maliciously, but if your words just now reach the Hernandez family, the consequences are not something you can bear. Tama. Ang pamilya Hernandez ay isang makapangyarihang pamilya na may mga koneksyon sa buong North. Pumili ng isa pang target, kahit na gusto mong magpakitang gilas. Kung talagang iniinis mo ang pamilya Hernandez, natatakot ako na hindi mo makikita ang araw bukas. Nakisali naman ang iba, pinagtatawanan si Alexander. Umiling si Alexander, may bahagyang ngiti sa labi. Isang maliit na pamilyang Hernandez, to be honest, hindi ko talaga sineseryoso. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Clay City partikular para sa mga miracle pill ng pamilya Hernandez. Ano? Gusto mo ng miracle pill ng pamilya Hernandez? Mangarap ka. It takes years to perfect the miracle pill. It's the Hernandez family's trump card for maintaining various relationships. Even Coopers can't bear to use it. Ibibigay ba niya ito sa iyo? Gaano kalaki ang mukha mo? Nagulat ang lahat nang malaman na dumating si Alexander para sa miracle medicine. Alexander was unconcerned, saying, ibigay man nila o hindi, malalaman natin pagdating natin sa pamilya Hernandez. Dude, I have to admit, you're a big shot in the show-off world, panunuyan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dahil sinabi mo na pumunta ka para sa miracle pill ng pamilya Hernandez, dapat na makita mo sila ngayon, tama? Malaya ako ngayon. Sasamahan kita. Gusto kong makita kung paano mo makumbinsi ang pamilya Hernandez na kusang loob na bigyan ka ng miracle pill. Sinabi ito ng middle-aged na lalaki dahil kumbinsido siyang nambobola si Alexander. Hindi banggitin ang paglapit sa pamilya Hernandez at paghiling ng milagrong gamot. Malamang hindi man lang siya maglalakas loob na kumatok sa kanilang pintuan. Bago pa makasagot si Alexander, sinabi ng mga pasaherong nakapaligid sa kanya na nangungutya sa kanya, wala rin akong gagawin mamaya. Tara na at makisaya. Tingnan natin kung ano ang tunay na panliligaw na kamatayan. Nililigawan talaga nito si kamatayan. I bet hindi na siya makakapasok sa pinto mamaya. Mawawalan siya ng buhay, hahaha. Ang isang grupo ng mga tao na nagtipon sa paligid ni Alexander ay tila nag-e-enjoy sa palabas.
Umiling si Alexander, ayaw mag-aksaya ng oras sa kanila. Maya-maya lang, may dumating na taxi, at hinatid niya si Diane at umalis. Ang mga nagpahayag pa lamang ng kanilang pagnanais na bisitahin ang pamilya Hernandez ay agad na sumakay sa susunod na ilang mga taxi at sinundan si Alexander sa tirahan ng Hernandez. Kabanata 860. Nakikita mo ba? Makalipas ang mahigit isang oras. Huminto ang ilang taxi sa malaking ari-arian ng pamilya Hernandez sa silangang suburb. Ang mga tao na nagtipon upang saksihan ang pagtatanghal ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod pagkababa nila sa mga sasakyan. Hindi lamang mga nakauniporme na pulis ang nakatop hat sa pasukan sa Hernandez Estate, kundi pati na rin ang mga ganap na armadong sundalo na may mga live ammo. Ang kanilang kabuoang populasyon ay tinatayang nasa pagitan ng 7,000 at 8,000 katao. Ilang hilera ng mga upuan ang nakalagay sa mga hagdan patungo sa pasukan ng mansyon. Si Cooper, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Hernandez, ay nakaupo sa gitna. Umupo si Easton sa kanan niya. Diyos ko, nandito si Cooper. Nakakatakot. Hindi napigil ang mapabulalas ng mga nasa audience na nakakita ng mga larawan ni Cooper. Ito ay tila isang sinaunang hayop na nagising, ang mga mata nito ay kumikislap na may nakakatakot na pulang ilaw, na may 7 hanggang 8,000 pulis at sundalo na nagbabantay. Si Cooper ang personal na namumuno, sinundan ng mga miyembro ng pamilya Hernandez, kasama ang 2 malalaking batong leon sa entrance at ang kahangahangang Hernandez Mansion sa likod. Ang sinumang nagbaka sakali na kumilos ng padalos-dalos sa harap nito ay tila napalunok ng buo. Isang napakalakas na presyon ang bumagsak sa kanila ng ilang sandali. Naglagay si Cooper ng ganoong palabas. Parang may hinihintay siya. Baka ito na ang hinahanap nila. 2 tao ang gumawa ng hindi malay na mga hula. Napatingin agad ang iba kay Alexander na may pag-aalinlangan. No way. Narinig niya siguro ang malaking galaw ng pamilya Hernandez at pinagpantasyahan niya ang ganitong senaryo. Sa kanya lang at sa isang babaeng mukhang minor celebrity, may deterrent effect ba talaga sila? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kanina ay sadyang inis na inis sa akin ang dismissively ungol nito. Napaawang ang bibig ni Diane nang marinig ang mga sinabi nito. Nagdedelusyo ba siya nang ikumpara siya sa isang maliit na celebrity? Sino pang maliit na bituin ang nagpakita ng ganitong kalupitan? Sasampalin niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kung wala siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Sa puntong ito, naglakad sina Alexander at Diane patungo sa tirahan ng Hernandez. Si Easton at Alejandro, na nakatayo sa hagdan, ay natuwa nang makita si Alexander. Dude, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang pumunta sa pamilya Hernandez. Alam mo naman na kung maglalaro ka ng mga stupid games at mananalo ka ng mga stupid prizes, di ba? Ngumiti si Alexander at umiling. Nako, hindi ako masyadong sigurado tungkol dyan. Gusto ko lang bumili ng ilang miracle pill, at tinanggap ako ng pamilyang Hernandez na may napakagandang kilos. Dapat ko bang sabihin na natatakot ka? Ang mga taong nagtipon-tipon upang panuurin ang panuurin ay naramdaman ang kanilang mga talukap ng mata nang makita nila si Alexander na nakatayo sa harap ng pamilya Hernandez sa kanyang normal na casual na kilos. Naisip nila na hindi lamang siya magaling sa pagpapakita ng sarili, ngunit medyo mayabang din. Naglakas loob siyang hamonin ang pamilya Hernandez ng siya lang at isang babae. Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Si Easton, syempre, ay higit na nagalit matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander. How dare you? Alexander, mas naiintindihan mo na ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay pag-aari ng pamilya Hernandez. Ang lakas ng loob mong ay disrespect kami sa teritoryo namin na sa tingin ko ay sawa ka ng mabuhay. Mabilis na bumangon si Easton, tinuro ang ilong ni Alexander, at nagmura. Wala siyang ideya na sa kabila ng malawakang mobilisasyon at paggamit ng pamilya Hernandez sa lahat ng magagamit na mapagkukunan, hindi pa rin nila masusupol ang kahit isang individual. Si Alexander ay hindi lamang nag-alinlangan gaya ng naisip nila, ngunit lalo pa niya silang pinukaw at hinikayat. Hindi pa banggitin ang katapangan upang manatiling cool sa harap ng isang kakilakilabot na kalaban ay isang bagay na hindi maaaring tipunin ng mga ordinaryong tao.
Ngunit iyon na ang katapusan nito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Hernandez ay nagpakita ng isang malaking palabas, at tiyak na determinado silang harapin si Alexander.